Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ako po si Jerry Omar. At ako naman po si Princess Mirabella J. Cabunilas. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na inahayag sa atin ng Abubakar Elementary School o ang Abis News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! 5th Mayor's Cup Open Basketball Tournament, pinangunahan ng mga PBA Legends at Bagong Persa. 10 peso Brooks Point, kinilala bilang Regional Best Peso sa Dole Peso Year-End Assessment. LGU Brooks Point, lumagda ng mga kontrata sa 3 construction company para sa mga proyekto sa edukasyon at komunidad. Preparasyon para sa March 8 Career Service Examination isinasagawa sa Brooks Point. Community Affairs Division nagsagawa ng pagpupulong para sa paghahanda ng selection ng 10 outstanding students ng Brooks Point School Year 2025 to 2026. Supply ng tubig sa mga liblib na lugar, binigyang prioridad ng LGU Brooks Point. Konstruksyon ng more Early Childhood Development Center sa Ipilan at Maasin. Personal na binisita ni Mayor Benedito. DSWD Mimaropa nagsagawa ng courtesy call sa LGU Brooks Point para sa Walang Gutom program. Laban sa droga at kriminalidad, dinalakay sa MADAC at Tempok Meeting. UP Technology Incorporated nagpahayag ng interes sa paggawa ng pelikula sa Brooks Point. Magbabalik ang ABS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, 5th Mayor's Cup Open Basketball Tournament, pinangunahan ng mga PB Legends at Bagong Pwersa. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Abis News Reporters Gerard. Balitang Bayan! Siya lang inanunsyo ang mga kupunang kalahok sa 5th Mayor's Cup Open Basketball Tournament na gaganapin mula Marso 8 hanggang 21, 2026 sa Brooks Point Event Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kasama sa mga magpapasiklab sa hardcourt sina Alex the Crunchman Cabagnot, Redinel RDO de Ocampo, JJ Herter Brand, Winwin Gakko, Mark Captain Hook Cardona at Junior Baby Shaq Kinyahan. Dagdag pa rito, sasabak din si Eman the Humble Mambakalo at ang bagong persa mula sa collegiate ranks si Dariel James Baila ng Arellano University Chiefs at makakasama rin sa torneo ang tinaguriang The Whirlwind si Ryan Aranya na magdadala ng kanyang Elite Pro Intensity sa Brooks Point sa kauna-unahang pagkakataon. Inaasahang magiging masigla at puno ng enerhiya ang paligsahan na magbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa komunidad ng Brooks Point. Ang Mayor's Cup ay patuloy na nagsisilbing plataforma para sa pagkisa, palakasan at pagpapakita ng husay ng mga atleta sa lokal at pambansang antas. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Jeran K. Jamil, uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat Gerald at sa balitang pangbayan, M-Peso Brooks Point kinilala bilang Regional Best Peso sa Dole Peso Year-End Assessment. Para sa detalye, narito si ABS News reporter Muhammad Poloriciam. Balitang Bayan. Pinagmamalaki ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang tagumpay ng Municipal Public Employment Service Office, M-Peso, sa 4th Regional Dole Peso Year-End Performance Assessment na ginanap noong February 17, 2026 sa Bawan, Batangas. Kamit ng M-Peso Brooks Point ang mga parangal kabilang ang Regional Best Peso in CDSP Implementation, Plaque of Recognition para sa epektibong pagpapatupad ng DOLE Key Programs, at mga special citation para sa Job Search Assistance, Labor Market Information LMI at Outstanding Peso 2025. Unahan ni M-Peso Manager Abilin M. Benedito ang delegasyon kasama ang suporta ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na kinilala sa kanyang pamumuno at dedikasyon sa patagumpay na pagpapatupad ng mga programa. Ang tagumpay na ito ay patunay ng sipag, malasakit at pagtutulungan ng M-Peso Brooks Point, mga kawani, stakeholders at komunidad. Nagsisilbi itong inspirasyon upang patuloy na maghatid ng dekalidad na serbisyo para sa mamamayan. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Hamad Poloriciam S. Mosco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Muhammad. Susunod, LGU Brooks Point, lumagda ng mga kontrata sa 3 construction company para sa mga proyekto at edukasyon, komunidad. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni ABS News reporter Cyber Tajala. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang formal na pagpirma ng 3 kontrata noong Pebrero 12, 2026 sa pagitan ng LGU Brooks Point at mga construction companies na JES Trading and Construction, 100 Construction Services at MAGB EJJ Builders Corporation. Kabilang sa mga proyektong ipapatayo ang Mini Covered Court, Salada Elementary School, Princesla Villapa High School at Abubakar Elementary School. School stage sa Barangay Mainit, Covered Court sa Vito Penchanco Memorial National High School at Carlos M. V. Ray National High School at Early Childhood Care and Development Center sa Barangay Pangubilyan at Mainit IP Village. Sa pamamagitan ng maagang procurement process, inaasahang masisiguro ang espesyente at dekalidad ng implementasyon ng mga proyekto. Ang mga pasilidad ay magsisilbing ligtas at maayos na lugar para sa mga aktibidad ng kabataan, pampalakasan, akademiko at pangkomunidad. Sinibigyang diin ng LGU Brooks Point ang patuloy sa pagsuporta ng edukasyon at kaunlaran ng bayan na naglalayong paghati ng pangmatagalang benepisyo ng mga residente. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Cyber J. Tahala, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cyber. Preparasyon para sa March 8 Career Service Examination sinagawa sa Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay ABS News reporter Norfaira Jesandra Villamil. Balitang Bayan. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang Proctored Refresher Training nitong Pebrero 16, 2026 sa Convention Hall, Brooks Point, Palawan bilang mahalagang paghahanda sa gaganaping Career Service Examination Pen and Paper Test CSD-TPT. Sa Marso 8, 2026, pinangunahan ang aktibidad sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagbibigay ng inspirasyonal na mensahe at nagpahayag ng suporta sa mga proktor at iba pang personnel na mga ngasiwa sa pagsusulit bilang bahagi ng pagsisikap ng LGU na masigurong maayos, tapat at organisado ang isasagawang eksaminasyon. Binuksan ang programa sa pamamagitan ng registration at opening ceremony na sinundan ng welcome message ni Local Legislative Staff Officer 3,
SO Lindsay Malong. Tampok din sa aktibidad ang lecture discussion na pinangunahan ni Human Resource Specialist 2 Lorna V. Garcia, kung saan tinalakay ang mga mahahalagang patakaran, responsibilidad ng mga proktor at tamang pagresolba sa mga hindi inaasang sitwasyon. Sa araw ng pagsusulit, naging bahagi rin ng programa ang pre-test, open forum at sharing of insights at post-test upang masukat at mapalalim ang kaalaman ng mga kalahok. Layunin ng pagsasanay na higit pang patibayin ang kakayahan at kahandaan ng mga proktor at personnel upang masiguro ang maayos, patas at kredibleng pagsagawa ng CSE-PPT, kasabay ng pagpapaigting ng disiplina, integridad at profesionalismo sa serbisyo publiko. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng LGU Brooks Point ang paghahatid ng dekalidad na serbisyo at ang paghubog ng isang mahusay at makapagkakatiwala ang lokal na pamahalaan. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Nerfara Sandra P. Villamil, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Norfaira. Samantala, Community Affairs Division nagsagawa ng pagpupulong para sa paghahanda ng seleksyon ng 10 outstanding students ng Brooks Point School Year 2025-2026. Narito ang ulat ni Abis News reporter CJ Ben Abi Datunanggoy. Balitang Bayan. Isinagawa ng Community Affairs Division ang isang pagpupulong nitong Pebrero 16, 2006 sa conference room ng New Municipal Building na pinangunahan ni Private Secretary 2 at Program Chairperson Roden L. Paas, kaugnay sa mga paghahanda para sa nalalapit na seleksyon ng 10 outstanding student of Brooks Point para sa school year 2025-2026. Tinalakay sa pulong ang kabuuang daloy ng aktibidad at mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Binigyang pansin sa pagpupulong ang mga pamantayan sa pagpili, schedule ng mga gawain at responsibilidad ng mga kasapi ng screening committee. Ipinahayag na mahalagang mapanatili ang pagiging malinaw at makatarungan ng proseso upang higit na mapatatag ang kredibilidad ng programa at tiwala ng publiko. Layunin ng aktibidad na ito na makapaghanda ng isang sistematiko at maayos na seleksyon na kikilala sa mga mag-aaral na may natatanging husay sa akademiko, pamumuno at paglilingkod sa komunidad bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng kabataan at edukasyon. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si CJ Ben Abi Datunanggoy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, CJ. Susunod, supply ng tubig sa mga liblib na lugar. Binigyan ang prioridad ng LGU Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Abes News reporter Jeran Jamil. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng mga water hose sa Sitio Tabod, Upper Tabod, Barangay Sarasa nitong Pebrero 10, 2026 bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaang bayan sa pagbubuti ng serbisyong patubig sa mga liblib na lugar. Layunin ng inisyatibang ito na patugunan ang pangangailangan ng mga residente sa mas maayos at tuloy-tuloy na supply na tubig. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad sa tubig upang mapabuti ang kalusugan, kalinisan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya. Ang pamamahagi ng water hose ay inaasang makakatulong sa mas mabilis na pagdadala ng tubig mula sa pinagkukunan patungo sa mga makabahayan, lalo na sa mga lugar na hirap maabot ng linya ng tubig. Ang proyektong ito ay patunay na pangako ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na palawakin ang mga serbisyong panlipunan, kapakanan ng mga mamamayan. Sa pamumuno ni Mayor Cesario, patuloy na isinusulong ng munisipalidad ang mga programang nakatuon sa pangunahing pangailangan upang matiyak ang mas maayos at masaganang pamuhay ng bawat komunidad. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Jeran K. Jamil, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jeran. Samantala, construction ng mga early childhood development centers sa Ipilan at Maasin. Personal na binisita ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin. Abis News reporters Muhammad Polorisha Mosco. Balitang Bayan.
Personal na binisita ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang dalawang proyekto ng Childhood Development Centers ECCD noong February 16, 2026 sa Brooks Point, Palawan, sa Sitio Linaw, Barangay Ipilan at Sitio Panay, Barangay Maasin. Layunin ng alkalde na masiguro ang maayos na pagpapatupad ng konstitusyon ang pagsunod sa pamantayan para sa ligtas at angkop na pasilidad ng mga batang mag-aaral. Sa Ipilan, nalam niya ang progreso at hamon ng proyekto, habang sa Maasin ay sinuri niya ang kondisyon ng mga silid-aralan at kagamitan. Binigyan diin ni Mayor Benedito na ang maagang edukasyon ay pundasyon ng kaalaman, kakayahan at tamang asal ng mga kabataan. Ang mga ECCD centers ay bahagi ng mas malawak na programa ng lokal na pamahalaan upang palakasin ang serbisyo pang-edukasyon at matiyak na ang bawat bata ay may pantay na pagkakataon sa dekalidad na pagtuto. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Muhammad Palarisham S. Mosco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Muhammad. DSWD Mimaropa nagsagawa ng courtesy call sa LGU Brooks Point para sa Walang Gutom program sa ulat ni ABS News reporter Cyber Tajala. Balitang Bayan. Nagsagawa ng courtesy call ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare Development o DSWD Mimaropa para sa Walang Gutom Program Retail Marketing Assessment ngayong araw ng Miyerkules, Pebrero 18, 2026 no Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point. Mainit silang tinanggap ni Cesario R. Benedito Jr. bilang bahagi ng koordinasyon sa pagpapatupad ng programa sa bayan. Pinangunahan ang pagbisita sa tanggapan ni Mayor Benedito ni Regional Program Coordinator na si Angeline S. Aguindo kasama sina Program Development Officer 2 Daniel Hernandez at DO2 Maria Rebecca Hasenho. Pagpupulong, tinalakay ang proseso ng paghahanap ng mga lokal na supplier na maaaring magbigay ng dekalidad at abot kayang produkto para sa mga benepisyonaryo ng Walang Gutom programa sa munisipyo. Ayunin ng aktibidad na matukoy ang mga posibleng negosyante at supplier sa Brooks Point na makakatulong sa retail market assessment ng programa. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang partisipasyon ng lokal na sektor upang masiguro ang sapat, ligtas at tuloy-tuloy na supply ng mga pangunahing bilihin para sa mga pamilyang makikinabang sa nasabing programa. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Cyber J. Tahala, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cyber. Samantala, laban sa droga, kriminalidad, tinalakay sa Madak at Impok meeting. Narito ang ulat ni ABS News reporters Norfaira Sandra Villamil. Balitang Bayan. Sinagawa ang Municipal Anti-Drug Abuse Council, MADAC, at Municipal Peace and Order Council, MPOC, first quarterly meeting para sa fiscal year 2026 ngayong Pebrero 11, 2026 sa Sangguniang Bayan Session Hall ng New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. pagbubukas ng pulong upang simulan ang talakayan sa mga nakahandang agenda. Dinaluhan ang pagpulong ng mga kinatawan mula sa Uniform Personnel MLGOO na si Coraline Atienza, mga kinatawan ng Department of Education at mga pinuno at representante ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Sa pulong, inilahad ng bawat ahensya ang kanilang mga ulat hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang mga programa, proyekto at operasyon. Tina rin ang mga plano para sa mga susunod na linggo at buwan. Layunin ng quarterly meeting na masuri ang mga nagawa ng mga ahensya, mapalakas ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programang laban sa iligal, droga at kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang regular na pagpupulong upang matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo at patuloy na pag-unlad ng komunidad. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si Norfaira Jasendra P. Villamil, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Norfaira, at UP Technologies Incorporated nagpahayag ng interes sa paggawa ng pelikula sa Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni ABS News reporters CJ Ben Abed at Tunanggoy. Balitang Bayan.
Tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang courtesy call ng UP Technologies Incorporated nitong araw ng Miyerkules, Pebrero 11, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tub. Nitong araw ng Miyerkules, pinangungunahan ni Movie Director Direk Dante Garcia ang natuturang pagbisita na nakapakita ng interes sa mga lokasyon sa bayan para sa posibleng paggawa ng pelikula. Sa pagpupulong, mainit na lubong ng alkalde ang mga kinatawan ng UP Technologies Incorporated at tinalakay ang mga posibilidad ng pagsasagawa ng movie shoot sa ilang tourist destinations ng Brooks Point. Ibinahagi rin ang lokal na pamahalaan ang mga pasilidad, kwarta at serbisyong maaaring ialok upang maging maayos ang produksyon ng pelikula sa lugar. Layunin ng nasabing courtesy call isubok na isulong ang promosyong ng turismo at hikayat ang mga bisita at mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapakita ng likas na yaman at potensyal ng Brooks Point. Ayon sa mga opisyal, inaasahang matutulong ang naturang proyekto sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at paglikha ng dagdag at oportunidad sa komunidad. Mula sa Abubakar Elementary School, ako po si CJ Van Abi Idatunanggoy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, CJ. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunod ng ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Jerry T. Omar. At ako naman po si Vincent Fira Cabonilas. Kami po muli ang Abubakar Elementary School, ang ABC's reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan. Abangan po natin ito pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Malapit na naman pong dumating ang buwan ng Marso kung kaya tayo po ay excited na sa paparating na kapistahan dito sa ating bayan. Syempre, andyan po ang ating Kanyugan Festival na magse-celebrate ng kanilang ika-18 taon ngayong taon. So ngayon po mapalad po tayo sapagkat makakasama natin ang overall Vice Chairperson ng naturang festival. Kaya sabay-sabay po nating i-welcome ang ating overall Vice Chairperson, walang iba, si Sir Muxin Jiro Ibrahim III. So ayan po, good morning po Sir Jiro and welcome back po ulit sa ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Yes, magandang araw sa iyo, Sir Jong, and of course sa lahat ng mga nanonood and sumusubaybay sa mga programa natin Municipal Information Office. I am indeed very happy to be here again, several times already, at talagang sinisikap natin mapaunlakan yung inyong mga interviews, yung inyong mga programa dahil malaking tulong sa ating mga kababayan. And of course, I'm here as well to represent yung entirety ng ating committee for festivals, specifically this time for the Pistayang Kanyugan. At nandito rin po ako in behalf ng ating overall chairperson, Ma'am Arlene Piramide, ang ating Municipal Tourism Officer. So yan po, thank you so much po again for coming to our pod. Yes. Coming to our pod, coming to our station po. Siyempre, ayun po, alam naman po natin na may explain nyo po ng maayos yung mga nilalaman po ng paparating na 18th Kanyugan Festival dito po sa bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. So ayan po, tatanungin lang po namin kay Sir Jiro, para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano ang pangkalahatang tema at layunin ng 18th Pistayang Kanyugan ngayong March 2026? Yes, as usual naman, the history of Kanyugan, alam nating lahat talagang umiikot sa tema ng niyog bilang puno ng buhay.
This year's, we refrained from using a specific theme for the celebration of the Pistayang Kanyugan. Instead, to make it more modern, to make it more familiar sa mga kabataan din natin, sa mga kababayan natin, we're using hashtags. Okay. And yes. specifically, this time, we're using the hashtag Love Brooks Point. Ang ganda. Because we want to showcase Brooks Point through the Pistayang Kanyugan bilang isang kamahal-mahal na bayan na masarap i-experience, masarap puntahan, at makilala tayo hindi lang sa Nyog, kundi talagang sa festival o pagdiriwang. Gaya ng mga ibang bayan, kagaya ng, o probinsya, kagaya ng Cebu at ng for their Sinulog, di ba? Yes. Panagbenga at iba-iba pang mga festivals. We want to be known for that. Yes. So, ang ano po, no, ang ganda po nun, Sir Jiro, yung hashtag Love Brooks Point. Parang nakaangkla po siya sa ating Department of Tourism motto or slogan, Yes. Love Philippines. So, ayan po, no, hina-hope natin na syempre, bagamat kilala ang mga festival sa iba't ibang Bayan o bayan, lalawigan. probinsya, ganyan. For example, we have Dinagyang sa Yes. Iloilo, Sinulog sa Cebu. Why not make this year na makilala ang Kanyugan Festival, not only just here in Brooks Point, syempre hindi lang din sa Palawan, but sa buong Pilipinas. Yes. We are hoping that po, ano. So, ayan po. Ano-ano po yung mga pangunahing aktibidad or activities na inihanda ng mga committee para sa pagdiriwang at kailan po o saan po ito gaganapin? Indeed. I'm very excited to say na this year talagang taon-taon sinisikap nating mas pagandahin at gawing mas exciting yung ating mga activities in line with the Pistayang Kanyugan. Kaya naman sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga Brooks Pointers out there, and of course, gayon din sa mga turista, no, Yes. at mga kapitbahay natin, abangan nyo po yung mga inihanda nating activities for this year's 18th Pistayang Kanyugan. Kasama dyan, of course, yung ating Grand Civic Parade, Okay. the most awaited Mutyanang Brooks Point 2026, no? At nandyan din yung ating Coco Culinary and Delicacies Contest kung saan gusto nating i-showcase. Mga This delicacies. year, Okay. this year, Sir Jong, actually, usually kasi pag Coco Culinary and Delicacies event natin, talagang nagluluto lang sila ng mga products out of Niyog, the Tree of Life, no? Pero this year, talagang yung ating committee, we've had a really fruitful discussion on the last meeting kung saan we're looking into innovating. Okay. Na kung saan sa mga sasali po sa Coco Culinary and Delicacies Contest, we're not just looking for the taste, we're looking for that, how do I say this? For that Holistic. twist. Yeah. Okay. Yet, at talagang holistic. Kasi ang gusto natin mangyari ngayon, kung sino man yung manalo doon, yung produktong magagawa nila at ilalaban na mananalo, Apo. i-adopt siya ng Brooks Point bilang official product. Okay. So what we want to happen is that after the Pistayang Kanyugan, the 18th Pistayang Kanyugan, pagtapos niyan, magkaroon na ng tatak yung Brooks Point. Kasi alam natin kapag usapang turismo, hindi lang lugar Yeah, no? oo, syempre. Hindi Yeah. tayo ganun ka-blessed Hindi pagdating blessed, sa mga white beaches, hindi tayo masyadong blessed pagdating sa mga talagang sobrang iconic na mga islands kasi talagang halos mainland si Brooks Point, no? So we want to go into the fact na yung ibang bayan, ibang probinsya, hindi naman sila kilala sa ganung lugar Yeah, oo. Mas kilala sila sa pagkain. So kung merong Palawan Hopia, gusto natin merong Brooks Point something, a product, a food na babalik-balikan ng mga tao. Opo. Babalik-babalikan ng mga tao. So, napakagandang ganun, sir, no, na syempre, props to those people who behind that na nakapag-isip ng ganong klaseng activities na syempre, hindi lang tayo basta-basta magluluto dito. Yes. Kumbaga, parang, I think it's about time para magkaroon tayo ng pagkain na talagang something iconic dito sa bayan natin. Yes, at unique. Kasi meron na rin tayong mga bandi, meron tayong jam, coco jam, etc. Pero kasi meron na yan sa ibang lugar Opo. So gusto natin ngayon parang meron tayong unique product na babalik-balikan po talaga ng mga kababayan natin. At gayon din syempre ng mga bisita natin. Panahon na para mag-retire ang Chowlong. Kung malay nyo, pwede kayo Oo gumawa nga, ng Chowlong oo. out of, out of Out of- coconut yes. product. Out of coconut. Out of Oo. coconut, di ba? Try Yung natin sabawan. yan. Yung sabaw na Try natin yan. Actually, sinasawag din yung buko sa tinola minsan. Yeah, Masarap oo, naman siya. oo. Oo. Chowlong sa sabaw ng nyog. Pasabog Sige. yun. Try natin, abangan natin yan sa Coco Culinary And Contest. Delicacies Contest, Okay. yes. So, yung mga activities po na na-mention niyo po kanina, Sir Jiro, most likely, saan po ito gaganapin? Sa Brooks Point Event Center. At hindi lang po yun, na-mention ko na kanina yung mutya ng Brooks Point 2026, yung ating Coco Culinary Delicacies Contest, yung Grand Parade na abangan nyo talaga yan kasi kasama na rin dyan yung mga karo natin, yung ating float,
which is open po yan. We'd like to advertise sa lahat ng mga kababayan natin, mapa-organisasyon, Yeah. barangay, associations, mga kooperatiba, o isang pamilya na gustong mag-enter into the float competition. Kung tingin nyo, you have that spark and you have that creativity to make something na masarap tignan sa parada natin, then enter for that. Kasi wala pa tayong specific na amount ng prizes, pero last year, 50,000 din yan with a consolation amounting to 20,000 pesos. Laki. Yes. So, ayun po, no? So, syempre, magkakaroon po ng Grand Civic Parade. Magsa-start po ba saan ito? Kasi usual po ng mga parade po natin, Sir Giro, na nagsa-start po siya from Rotonda going to the Brooks Point Yes. Event Center. But for now, sayang naman po nang hindi na-showcase yung mga At So, masyadong saan po- maiksi yung opo. parada. So, saan po magsa-start po ang parade po natin? Opo. So sa lahat ng mga kababayan natin at gayon din sa mga bisitang manunood o susubaybay sa ating 18th Pistayang Kanyugan, a majority of the activities will be conducted at the Brooks Point Event Center. Siyempre, yung ating pinagmamalaki na facility, no? But before that, yung ating parada for the Grand Civic Parade na gaganapin sa March 23, yan po ay magsisimula sa ating old camp. So, Okay. gusto natin kasi talagang makita sa bayan Kasi simula nung lumipat tayo dito, Sir Jong, medyo kumbaga kawawa yung mga nandun mga kababayan natin na nasa town proper, town nasa proper. center. So ngayon, idadaan natin, magsisimula yung parada, makikita yung karo, simula doon sa ating old camp, papunta po sa Rotonda, going all the way to Brooks Point Event Center. Malayo-layo, pero I believe it is very much exciting Yes. kasi mas marami ang makakakita ng mga karo natin. At syempre ng mga people na nagpa-participate Yes. para sa ating Kanyugan Festival. Thank you so much for that po, Sir Giro. Paano naman po nakikipagtulungan ng iba't ibang committees upang masigurong maayos at ligtas at makabuluhan ang selebrasyon po ng 18th Pistayang Kanyugan ngayong taon? Yes, no. First and foremost, I would like to extend my gratitude sa ating pamahalang bayan sa pangunguna ni Mayor at sa lahat ng mga departments natin at mga agencies. Kasi sa totoo lang, I'm very proud to say na dito sa bayan ng Brooks Point, kapag merong mga ganitong aktibidad, hindi lang patungkol sa mga festival, kundi tuwing may patawag tayo ng Yes. pagpupulong, talagang nandyan sila. Well represented sila. We salute as well yung ating mga uniform personnel. Laging talagang sila kapag may Opo. patawag tayo for coordination meeting, sila yung unang nandyan. sa mga- Very early yung tipong opisina natin to, pero nandyan sila mas maaga pa sa atin. No? So, in terms of partnerships really and our linkages, talagang very strong ang meron tayo sa Brooks Point. Kaya buong pasasalamat po sa lahat ng mga partners natin and stakeholders for always being so cooperative in order to make our programs in Brooks Point better for the people we serve. Okay po. Sa aspeto po ng suporta, paano po tinutulungan ng LGU Brooks Point ang pagdadaos ng Pistayang Kanyugan at paano po ito paano po nakikinabang ang mga residente dito sa ating bayan? Yes, definitely in terms of allocating funds, dyan talaga number one, malaking tulong po. Okay. Na talagang dito sa ating bayan, nababalanse natin yung pagbibigay ng prioridad sa mga programa, gayon din sa mga actual o infrastructure projects, no? So malaking tulong yung suportang ibinibigay financially para makapag-operate, para merong pa-premyo na naibabalik natin sa tao, no? At gayon din, syempre, nandun din yung support morally pagdating sa mga plano. We're glad to say na in terms of our leadership, our current administration, no, kay Mayor, under our Mayor, na talagang open siya pagdating sa mga innovative ideas na, ay, Mayor, gusto natin gawin ganito. This is the decision of the majority. Talagang is always on the go kapag alam niya na okay yon at makakabuti yon. At kayon din, hindi lang kay Mayor, sa mga department heads natin na despite the very busy schedule, as much as they can, they will always be there to, to take part in the discussions and to try to contribute meaningfully sa mga conversations. So yan, I would like to add lang po, Sir Giro, no? Syempre, this Pistayang Kanyugan, hindi lang po siya about dito sa saya, but we also support the job seekers po, ano? Yes. And of course, syempre, ang buwan ng Marso po ay isa rin po siyang selebrasyon ng mga kapatid po natin sa pananampalataya sa Sambayan ng Katoliko, sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish. Paano po ito sinusuportahan ng pamahalaang lokal? Yes, despite the government rule in terms of non-partisan or non-sectarian tayo, talagang tayo taon-taon na naging kultura na sa bayan ng Brooks Point na yung Pistayang Kanyugan is definitely parallel with the celebration of the church, the St. Joseph the Parish. Husband of Mary Parish. Yun.
kung saan ay talagang nagbibigay tayo ng suporta sa kanila. Actually, yung 18 and 19 talagang dedicated yan for the Catholic Church. Should they want to make any program sa Octagon Plaza or sa Brooks Point Event Center, ganun din for this year, talagang yung 18 to 19, talagang dedicated po yun for the church. And nagpapadala rin tayo ng mga tulong, minsan nagpapadala tayo ng pagkain at kung ano mga logistical requirements yung pwede nating maitulong. And in terms naman doon sa ating mga job seekers, no, meron tayong M-Peso job fair for this year, kung saan yung ating Municipal Public Employment Services Office sa pangunguna ni Ma'am Abilin Malong Benedito is actually calling out to employers and will be bringing all of the employers together in one space, either sa event center, no, pina-finalize lang natin, or sa Octagon Plaza, tentatively on March 21st, kung saan ay pwedeng pumunta lahat ng mga naghahanap ng trabaho o may trabaho pero gustong lumipat ng trabaho. Pwede po kayong pumunta doon. Kasama rin ang DOLE, nandun din po yung PhilHealth, SSS for additional assistance at other services. At meron ding on-the-spot hiring para sa mga magugustuhan ng mga employers natin. Ang ganda no, on-the-spot hiring. Siyempre, ano kayo mafe-feel ng tao or ng applicant na ma-hire siya on the spot? Yes, on the spot, no? So, abangan po natin yan. Abangan natin yung mga pasabog sa darating na March 2026. Daming activities ng Pistayang Kanyugan. Oo, actually, marami pa akong di nababanggit, pero later on, definitely will let you guys know kung ano pa yung mga iba nating activities. Okay po. Ano naman po ang mga bagong tampok o kaibahan ng Pistayang Kanyugan 2026 kumpara sa mga nagdaang taon na dapat abangan ng publiko? I would say kung pagdating sa mga differences, we make the programs more innovative this year. Nabanggit ko kanina sa Coco Culinary and Delicacies Contest natin. Gayon din yung ating social media contest, no? Okay. So this time, kasama na rin. Alam nyo, talagang daming nananalo last year. Best in Selfie. Nanalo ka nga ata once na din. Vlog. Vlog, yes. Vlog. Best in Groupie. At meron na rin tayong Best in Kanyugan Reels for this year. Okay. Yan ay under ng ating contest na Kanyugan Frame Fest. Kung saan nandyan yung ating Best Selfie, Best in Groupie, and Best in Kanyugan Reels. Na daily may mananalo dyan ng sa Best in Selfie, dalawa mananalo dyan, tig 500. Best in Groupie, tig 1,000. Dalawa din. And Best in Kanyugan Reels po, 1,500 daily Every yung mananalo. Every day. Ang laki. Of course, that's from March 20 to March 23. No? So, 4 days siya na ganun karami yung mananalo sa ating mga pa-online activities. And aside from that, talagang this year, we're bringing guests na magugustuhan ng mga kababayan natin. Alam natin talagang for the last few years, excited palagi yung mga kababayan natin pagdating sa gabi. Yes, kasi may ng artistang dadating. LGU Night. For the Pistayang Kanyugan, we call that the Gabi ng Pistayang Kanyugan. So that's on March 2023, no, ng gabi. We have not just one, Not just two, but definitely 3 guest artists for you guys. Hindi ko lang pwedeng banggitin pa kasi baka ma-spoil ko, no? Pero Ano natin banggitin? sa mga kababayan natin dyan, Abangan manood ninyo. kayo, no? From the very beginning ng ating pagdiriwang until the very end on the 23rd, we have a lot of surprises for you guys. Especially sa 23, tingin ko ma-enjoy talaga nila yun, eh. No? Para tayong nag-ano dito, ano tawag doon? Yung... Party. Hindi, yung mga parang mga may rumors, no? Kung sino ba yon? Ano, blind item? Yon, blind item to. So, isang lalaki, isang babae, tapos isang komedyante. So, look Okay. forward to that po. Na-excite ako nung nalaman ko kung sino. Ay, grabe. Crush mo ba yung guy? Yung girl? Hindi pa sigurado. Secret. Kasi komedyante, sana drag queen. Yes, di ba? We're looking forward into that, yes. Okay, so I think, Sir Giro, correct me if I'm wrong, I think mas exciting yung this year kasi as we celebrate the 80th year of Pistayang Kanyugan, magandang milestone ng 18. Katulad niya yung Yes. sabi, di ba? Parang nag-debut Debut. yung Oo. Kanyugan Festival. Kasi 18 years na siya. And of course, I would like to say that correct. Agree with you kanina na sinabi niyo po na every year we make it more innovative. Yes. So, syempre, expect sa lahat ng mga kababayan ng Brooks Point, expect po natin ang mas pinasaya, mas pinagandang selebrasyon ng Pistayang Kanyugan ngayong taon. Bilang pagtatapos, Sir Giro, ano po ang inyong paanyaya sa mga taga Brooks Point at sa mga bisita na makiisa sa ating 80th Pistayang Kanyugan ngayong March
2026. Opo, sa lahat ng mga kababayan po natin at mga bisita, ganun din yung mga karatig bayan natin, no? Samahan niyo po kami pagdiriwang yung debut ng Pistayang Kanyugan. Actually, isa nga yan sa mga pinag-isipan na hashtag, no? Hashtag 18, Debutant pala. debutant si Brooks Point's Pistayang Kanyugan. Talagang, we're doing all of this po. Alam niyo, the challenge really when we do the planning is that how do we make it enjoyable for the people? Kasi very challenging yan ngayon, no? Statistically speaking, scientifically, talagang yung attention span kasi ng mga kababayan natin ngayon, tayo mismo medyo maiksi. How do we make it, kaya nga nababanggit natin pa ulit-ulit, how do we make it innovative so that people will go there? But not just that hindi lang natin gusto na matawid natin yung programa. Gusto natin Mag-enjoy maging sila. memorable, Yeah. mag-enjoy yung mga kababayan natin. Gayon din yung ating mga bisita na sana, ito po yung paanyaya ko sa inyo, we have a lot in store for you guys for the Pistayang Kanyugan and we want your cooperation. All of the activities will be posted at the MIO page Yes. bilang ating official na Facebook page na gagamitin at ng bayan ng Brooks Point, no? So abangan nyo po yung mga post natin pagdating doon sa ating Frame Fest, the Kanyugan Frame Fest, the Best in Selfie, Best in Groupie, Best in Reels, sumali po kayo dyan. Sa mga business owners natin, the way that we're helping you as well is that magsiset up po tayo ulit ng ating trade fair, magsiset up po tayo ulit ng food stalls, and sa mga sasali sa Frame Fest natin, required din na you take a picture there as well and post it for higher chance of winning, di ba? So magkumain kayo with your loved ones doon sa ating mga food stalls. And aside from that, sa lahat po ng mga kasama natin, sa lahat ng mga kababayan natin, really, you have to participate. Yung Mutya ng Kanyugan, Mutya ng Brooks Point 2026 is still currently looking for possible candidates. Ang screening natin isasagawa po ngayong February 15. So sa mga gustong sumama dyan, i-message nyo lamang po yung page ng ating tourism office, mag-reach out kayo sa kanila o puntahan nyo sila sa kanilang opisina para po makapag-express kayo ng inyong interest to join. And of course, we're looking for sponsors as well na gustong mag-sponsor ng candidate, gustong mag-join at ma-represent sila o ang kanilang mga businesses or institutions. So you're welcome to do that. So mag-reach out lang po sa tourism office. And again, sa Karo competition natin, sali po kayo, sayang yung papremyo at lalong sayang po na ma-showcase ninyo yung ganda ng inyong mga samahan, ganda ng inyong mga institusyon. So yun lamang po, no, sa lahat ng mga kababayan, again, we're very excited to welcome the 18th Pistayang Kanyugan and we want and we wish to celebrate it with you guys. Thank you so much po. Ayan, Ate Tin, sumali ka na. So, kidding aside po, once again, Sir Giro, thank you so much for your time. I know na napaka-busy mo po bilang focal person or designate ng Municipal Youth Development Office at syempre ang overall Vice Chairperson ng 18th Pistayang Kanyugan. Alam po namin napaka-busy niyo po yan. Nagpa-out lang po kayo ng interview po sa amin dito sa Municipal Information Office sa aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. It's truly be an honor to be with you as always. Sana po hindi po kayo magsawa na supportahan ang aming programa. Definitely. Thank you so much din, Sir Jong. So ayan po, thank you so much. Magbabalik po ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount
sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa eGov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo,
I-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office -LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dyan po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.